Ayan, dito tayo. Basahin po natin sabay-sabay Luke 17 verse 5. Sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. Sa wikang Tagalog, at sinabi nga ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mong aming pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, grasya pong hapong ito, aming pananambahan, ang mga salitang mahayag, pagpalaan niyo, Panginoon, ng bawat isa. At kayo pong madakila, maluwalhati sa araw na ito. Purihin kang muli, ito ang aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Yan. Ituloy natin ang ating mensahe. So mga kapatid, itong taong darating na 2025. So meron tayong ilang araw na lang. 29, 30, 31. 3 days na lang, bagong taon na. Amen? Bagong taon, yan, bagong buhay kay Kristo. So bilang simbahan, mga kapatid, napakahalaga na sa taong darating, mga kapatid, hilingin natin ito sa Panginoon unang-una. Panginoon, ayan, dito po lahat, dito lang, be. Panginoon, ayan, una nating hilingin, palakihin niyo pong aming pananampalataya. Sapagkat, mga kapatid, itong 2025, hindi natin alam kung ano mangyari sa atin. Amen? Bagaman salamat sa Biblia, sa salita ng Diyos, meron tayong katiyakan sa Panginoon. Tama? Pero yung pang-araw-araw nating lakad at buhay, we do not know what will happen. Nakuha po. So napakahalaga, bilang isang simbahan, ito hilingin natin sa Panginoon, palakihin niyo pong aming mga pananampalataya. Okay, yun po yung unang-una. Sumunod, sabi dyan, hindi lamang tayo lumaki sa pananampalataya, lumago sa pananampalataya, bagkus sabi rito, no, abay lumago tayo sa pagpapakumbaba. Gaya ng sinabi ni John the Baptist, di ba? Jesus Christ must increase, but I must decrease. Sapagkat the more na tayo po'y nagpapakababa sa harapan ng Diyos, the more na tayo po'y Kanyang itataas. So, mas magandang ang Diyos ang nagtaas sa'yo, amen? Kaysa itaas mong sarili mo, sapagkat, mga kapatid, pag tinaas natin ang ating mga sarili, pag bumagsak ka, lagapak. No? Pero pag ang Diyos ang nagtaas sa atin, walang sino mang pwedeng magbaba sa'yo, kahit nag-iisa ka lang. Naalala niyo si Joseph, the dreamer? Diba? Isang anak ng Israel, isa sa 12 anak ng lalaki, ay mambihira. Yung mga kapatid niya, pinagkais siyang ibenta, di ba? Kapatid mo sa laman, ibenta ka sa ibang tao, mambihira mga kapatid yan. Pero si Joseph parang tupa siyang hindi lumaban, you know? Parang hindi sinabi sa Bible na reklamo sa kanyang mga kapatid eh. Kuya, di ba? Bagaman siya'y mahal na mahal ng kanyang amang si Jacob o si Israel. Okay, ano nangyari? Binenta siya, tama? Nung siya'y binenta, para maging alipin ni Potifar, pagdating naman kay Potifar, abay natipuan siya ng kanyang asawa. At yung kanyang asawa, hindi ko nababanggitin. Alam niyo na nangyari. Dahil doon sa pagkakamali, na hindi naman niya ginawa, paratang na mali, siya'y kinulong. Sa kulungan, mga kapatid, mayroong dalawang katuwang ang hari. Yung isa'y tagagawa ng tinapay, at yung isa'y tagagawa ng tagatimpla ng alak. Nabulong to, nababa sa pwesto, nabulong kasama niya. At itong dalawang lalaki na naginip, sabi ng yung sa butler, yung taga-tikim ng alak ng hari, bago inumin ng hari, kasi baka mamaya may lason, o hindi masarap. Nung naginip siya at sinabi niya, Jose, naginip ako. Tawag dito, ano bang kanyang napaginipan? Okay. Ayun, may hawak uli siyang kupita ng hari. Oo. Sabi ni Jose sa kanya, etong panaginip mo sa biyahe ng Diyos, maibabalik ka ng hari sa pwesto, tatawagin ka niya uli. Tuwan-tuwa yung butler. Salamat, babalik uli ko sa aking trabaho. Yung isa naman yung baker, tagagawa ng tinapay, sabi niya, may mga ibon na dumapo sa kanya. Tapos pinagtutuka yung kanyang tinapay. At sinabi niya rin kay Jose. Sabi ni Jose sa kanya, ay,
Yung panaginip mo, ito ang interpretasyon sa biyaya ng Diyos. Makinig. Diyan, dito kayo dyan, huwag dyan. Dito sa bangko pa, ikot tayo. Itong interpretasyon. Makinig. Hindi ka ibabalik sa pwesto, bagkos bibitayin ka. Isang araw, pinatawag yung dalawa. Yung butler, yung tagatikim ng alak, binalik sa pwesto ng hari, tuwan-tuwa siya. Samantalang yung tagagawa ng tinapay, tinawag din pero binigti. Tama yung panaginip yung set. Tama? Ngayon, nakalimutan ng butler yung kung sino nag-interpret ng kanyang panaginip kung bakit siya na ibalik sa pwesto. Subalit isang araw, yung hari naman yung Pharaoh na naginip. May 7 bakang matataba at sa kabila may 7 bakang mga payatot, mga malnourished na baka. Nagkita ang yung 7 bakang matataba at 7 bakang ubod ng payat. Nung sila'y nagkalapit, kinain ng mga payat na baka, yung matatabang baka. Kahit kinain ito, payatot pa rin yung mga baka. Naguluhan yung hari sa kanyang panaginip. Isa pa, may mga stock ng mais, mga kapatid, na matataba. Yung mga, alam niyo yung mais, di ba? Meron din namang stock ng mais na mga payatot. Okay. Sa tagpong yon, yung mga payat na mga mais, mga kapatid, kinain yung mga mais na matataba. Gulong-gulo yung hari. Tinawag niya lahat ng manghuhula, lahat ng mangkukulam dun sa kaharian niya. Ano ibig sabihin ng panaginip na ito? Makinig. At walang kayang makapag-interpret. Naalala ngayon ng butler, yung nagtitikim ng alak ng hari. Teka, mahal na hari, mahal na Pharaoh. Doon sa kulungan, merong isang Hudyong binata na nag-interpret po ng aking panaginip kung bakit po ako naibalik sa posisyong ito. Eh, syempre, walang pang-ahit, di ba, doon sa kulungan? Wala silang kung ano ron eh. Siguro si Jose, bago iharap, doon sa hari, possible, ginupitan, inayusan, pinaligot, iba pa. Sinabi ng hari kay Jose, Jose, ito yung aking panaginip. Okay. Nagdasal siya sa Panginoon kay Yahweh. Sabi ni Jose, mahal na hari, ito pong panaginip nyo. Hindi po ako mag-i-interpret kundi ang Panginoon. Sasabihin ko lang po sa inyo. Makinig ha, yung 7 bakang matataba at yung 7 mais na matataba, parehas lang po yun. 7 taong kasaganahan. Okay? Kasaganahan, sagana. Okay. Yung 7 bakang matataba ay 7 payat na mga baka at 7 payat na mga stalk ng mais, parehas lang din po yun. O makinig, 7 taong taggutom. So, ano sabi ng mahal na hari? So, anong dapat natin gawin? Okay, sabi niyo siya, mahal na hari, yung unang 7 sagana yun, 7 taon, mag-ipon po tayo ng mga mais. Lahat ng pagkain pwede nating maipon sa loob ng 7 taon at maglalagay tayo ng malaking kamalig, yung tambakan ng mga mais, palay at iba pa. So yung mga kapatid, nag-ipon sila. Pagkatapos ng 7 taon, ano nangyari? Nagkaroon ng malawakang taggutom, hindi lang sa Egypt, sa karatig bansa nito sa Arab countries. So sa madaling salita, tama si Jose. Dahil sa wisdom ng Diyos na binigay sa kanya, tinawag siya ng mahal na hari at ginawa siyang gobernur, kasunod sa kanyang posisyon. Wow! Plus may bonus pa. Yung anak ng Pharaoh dalaga, magandang dalaga, naging asawa ni Jose. O tingnan mo si Jose, sa kabila ng mga paratang na mali sa kanya, hindi siya gumante. Hindi siya lumaban, di ba, sa mga kapatid niya. At alam yung story sa bandang dulo. Nagluhuran ang kanyang mga kapatid sa kanya, nagmakaawa sila. Yung 11, huwag mo kaming patay, huwag mo kaming patayin. Ay, hindi. Yung 10 lang pala kasi yung bunso, dumating na eh. No? Walang alam yung bunso sa nangyari. So mga kapatid, sabi ng Bible, Jesus Christ must increase, but I must decrease. Makinig. Huwag mo dadaldalan. Ito po yan ha. Sa taong 2025, ate,
Hilingin natin sa Panginoon, bukod sa palaking at pananampalataya, palakihin niya ang ating mga pagpapakumbaba. Pag may gumawa sa ating mali, huwag na nating labanan pa. Amen? Magpakumbaba na lang tayo. Huwag mong tirahin sa Facebook. Siguro sabihin mo na lang, God bless you na lang. Yun na lang. Magpakumbaba na lang tayo. Sapagkat ang Diyos ang nagbababa, isa rin na nagtataas. Okay, pangatlo. Anong dapat natin ipanalangin sa Panginoon? Yan, sabi dyan, no? Abay, tayo po ay mag-increase. Saan? So, lumago tayo sa salita ng Diyos. Acts 6:7, sabi the Word of God increase sa ating buhay. Abay, itong taon na to, sino pa yung mga walang Bible sa bahay at asang mga kamay? Brian, may Bible ka na ba? Wala pa. Mamaya paalala mo bago tayo mo. Sino pa walang Bible sa inyo din? Meron ka na? Ay, tatlong dami. Pwede mo ibigay sa akin isa, Joe. Meron pa bang wala? Mga bata, nagbigyan kayo nun. Bible stories. Bibigyan ko kayo ay maliliit na hindi ko pa nabigyan. Mamaya. Abay, una dapat personal, lumago tayo rito. Amen? Para gamitin tayo ng Diyos, ipalaganap ang kanyang mga salita sa ibang mga tao. Mahal mo sa buhay, kaibigan, kaklase at mga kapitbahay. So, hindi pwedeng mag-increase tayo ang salita ng Diyos sa iba na hindi tayo nag-i-increase dito. O makinig. O paano mong ipapadama ang pag-ibig kung ikaw ay salat sa pag-ibig, di ba? God is a God of love, right? Ang Diyos po'y Diyos ng pag-ibig. Abay, paano kung hindi sumasagana ang pag-ibig sa ng Diyos, paano mo ito ibabahagi sa iba? Abay, kung hindi ka sumasagana sa salita ng Diyos, paano mo ito may ibabahagi sa iba? Dapat tayo muna, tama? Mahalin natin ang salita ng Diyos. At ito ay pasaganahin natin, palaganapin natin sa ibang mga tao. Simula sa mahal mo sa buhay, sa bahay. Sumunod na bahay, kamag-anak. Sumunod. So mga kapatid, tayo po ay mag-increase tayo sa salita ng Diyos. Pwede kapalit nga kay Justin. Justin, tabi kay ni Kuya Brian. Hindi, ikaw Justin. Para dalawang verse magkatabi. Okay, next. Saan pa tayo mag-increase? Ayan. Ano tayo nakaligtaan eh? Wait lang ha. Ay nakalimutan isa eh. Ayun. Ayan. Sabi nito mga kapatid no, sa Luke chapter 2 verse 52. Basahin natin sabay-sabay. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. At sabi niya no, lumalaki si Jesus sa karunungan kasi bata pa siya nun, di ba? At sa pangangatawan at sa pagbibigay ng lugod sa Diyos at sa mga tao. Tatlong bagay ang tinutukoy dyan. Unang-una, si Kristo ay lumago dahil siya ng katawang tao mula pagkabata, abay lumago siya sa salita ng kanyang Ama. Amen? Sa salita ng Diyos. Yung sinabi ko sa inyo kanina, sinong kanyang mga kaharap sa templo? Abay, Doctor of Philosophy. Mga matatanda, kumbaga sa lugar, mga senior sa lugar. Kausap ni Jesus yan. Ilang taon lang nun, Alden si Kristo at Daniel. Abay, 12 years old siya. Ang kausap niya, mga senior citizen, mga matatalino. Pagdating sa Torah, sa law ni Moses, sa Pentateuch. Abay, pambira, sabi ng matatanda, saan kumukuha ang batang ito ng karunungan? Sapagkat kahit sila, hindi nila maarok ang sinasabi ni Kristo. So mga kapatid, abay kung si Kristo lumago sa karunungan, ano dapat ang hangarin natin? Abay lumago rin tayo sa karunungan. Hello! Nakakaya, baka mamaya yung mga kulto, mas magaling pa sa'yo sa talata. Tapos ikaw, kahit isang verse, dalawang verse, wala kang alam sa Biblia. Nakakahiya naman yun. Diba? Parang akala mo, gagaling nila, no? Pero twisted naman ang kanilang pagkakaunawa sa Biblia. So, saan pa lumago si Kristo? Lumago siya sa
pangangatawan, ibig sabihin mga kapatid, abay malusog si Kristo. Kung hindi ka malusog mga kapatid, isang buwan ka, 10 araw hindi kumain at uminom ng tubig, ewan kung kaya natin yun. Hindi ko kaya yun. Pero sa Bible may nakagawa nun eh. Kung di ko nagkakamali, bukod kay Jesus, si Elijah, Moses. Meron pa ba? Yun ang alam ko eh. Mga kapatid, kung meron pa, sabihin nyo na lang. Abay, 40 days. Walang kain, walang inom ng tubig. Pagkatapos pinambuhat sa'yo napakabigat na cross. Ipako ka, kurunuhan ka ng kuruan ng tinik. Payain ka sa tao. At yung huling mong hininga, bigyan niyo ako ng tubig, ako'y nauuhaw. Ako'y nauuhaw. Ano binigay kay Jesus imbis na tubig? Anong binigay sa kanya? Suka. Na may, kumbaga, ano yun ng hayop? Parang may abdo pa ng hayop ata na mapait. Isipin mo mga kapatid. Abay si Kristo'y iningatan niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan. May pagkakataon, listen, na maraming beses si Kristo muntik nang patayin sa pamagitan ng mga bato. Anong ginawa ni Kristo? Umalis siya. Umalis siya. Kasi hindi pa yun ang time para mamatay siya. Nakuha nyo? Niligtas niya ang kanyang sarili. Lumayo siya ron ilang beses yun mga kapatid. Na muntik na siyang patayin ng mga tao, pero si Kristo umalis. Tumalilis siya. Hindi dahil hindi siya makapangyarihan, kundi dahil mga kapatid, hindi pa yun ang oras niya. At hindi siya mamatay sa pamagitan ng bato, kundi sa pagpako. Abay, kung si Kristo lumusog, malusog siya. Abay, ingatan natin ang ating katawan. Hello? Mga nanay, huwag naman sobrang sagad-sagal sa trabaho. Mga tatay, abay, kailangan din ng pahinga. Amen? Nagtatrabaho ka, tapos ginuguto mo sarili mo. Tama ba yun? Pagod ka na, pinapabayaan mo pa sarili mo. Huwag naman ganun. Ingatan natin ang ating katawan. Sapagkat sabi ng Bible, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Paano ka magagamit ng Diyos kung sakitin ka? Mga young people, yung iba sa inyo, parang ang tatapang, no? Ambol lang yan, Kristyano kami. Tapos maya-maya, sinisipon-sipon ka na. O, diba? Abay, ambol, magpandong ka. Sabing Kristyano ka. Si Kristo nga iningatan ng kanyang sarili, ikaw pa kaya? So mga kapatid, abay, maging malusog tayo. Amen? Huwag abusuhin ng mga sarili at katawan natin. So lumago siya sa karunungan, lumago siya sa pangangatawan, malusog siya. Pangatlo, sabi niyan, in favor with God and men. Abay mga kapatid, yung kanyang patutuo sa mga tao, relasyon sa mga tao at sa Diyos maayos. Sabi nga ron, no, sabi sa awit, there was no fault found in Him. Walang pagkakamali na nakita sa Kanya, bagkus siya'y pinaratangan ng salang hindi niya mang ginagawa. So mga kapatid, yung ating buhay, pag ginawang ka ng hindi maganda, huwag mong gantihan. Asis, pasensya na. Yung minsan, pinose si Sates, kala ko totoo. Hindi ko kasi nabasa lahat, may dulo pala yun. Sabi ko, ano to? Eh, si Sates, kay Brother Manuel ko, ba't naman pinose sa public? Bandang dulo, parang ano yun, nakasulat doon? Pinasa lang po ito sa akin. Pero pag binasa mo sa una, matutulog ka eh. Kasi siyempre, siyempre, pastor ako. Tapos, baka mamaya, hindi ko kasi akalain, hindi totoo. Sabi ko, siyempre, ang dami nakabasa nito. Sabi ko, ito mga miyembro ng Lighthouse, ganito, ganyan. Ang dating ng dulo, sabi ko nga si Serte, hindi na natuloy. Banda doon, pinasa lang po ito sa akin. Sabi ko, kasi talaga pag binasa mo, maano ka eh. Ba't nangyari? Hindi ko na pinasa. Naasar ako dun sa ano. Hindi ko na pinasa. Mag-ingat sa pagpo-post, mga kapatid ha. Kasi baka mama hindi nabasa ng buo ng iba. Kasi i-chismis ka. Alam niyo na marami namang chismis. Mga unbeliever na chismoso. At minsan may makasano ng chismoso. Di ba din? Chismosa. Abay, ingat na lang sa pagpo-post. Pag tayo man hindi ginawa ng maganda,
Huwag nating gantihan ng pangit. Amen? Balik natin, God bless you. Hayaan mo na lang. Pastor, nabugbog ako pares naman tayong bugbog Huwag na lang natin gantihan. Si Kristo nga, binugbog. Gumanti ba siya? Hello? Gumanti ba si Kristo? Hindi siya gumanti. Mga kapatid, abay lumago tayo, hindi lang sa pananampalataya, pagpapakumbaba, karunungan, lumago tayo sa kalusugan, lumago tayo sa pakikipagrelasyon sa tao. Amen? Unbeliever man yan, o believer kapwa natin, abay, huwag natin hayaang mapulaan tayo. Nakuha po? Okay, sumunod. Ayan. Kung magkaganon mga kapatid, ano pong sabi ng Biblia? Ito pa, ayan. Sabi sa 2 Corinthians 9:10, basahin natin ito. Ready? Read. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Doon tayo mag-increase, mag-dwell. And increase the fruits of your righteousness. Yung mga bunga ng mga kabanalan, mga bunga ng kabanalan, mga bunga ng banal na spirito, hanapin natin sa Bible. Okay, hanapin natin yung mga talatang yun. Fruit of the spirits. May mga Bible kayo? Fruit of the spirit. Search ko lang Galatians 5:22. Okay, thank you sis. Galatians 5:22. Basahin natin yan. Napakagandang talatang yan. Saan tayo dapat magbunga? Lumusog, lumago sa mga bungang yan. Bunga ng banal na spirito. Galatians 5. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Kasi ito dapat makita sa atin. Ang problema, minsan, makinig minsan ang problema, mas mabait pa sa atin yung mga hindi Kristyano. Nakakahiya. Ano yung tinutawag na bunga ng righteousness? Diba, pinuspos tayo diba, tinanggap natin ang banal na spirito, tama, nanahan sa atin. Ano dapat ang bunga ng banal na spirito sa atin? Basahin natin to yung blue. Ready, read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, sa Tagalog, datapot. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, ano pa? Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, ano pa? Meekness, temperance, against such there is no law. Kamuan, pagpipigil, laban sa mga bagay ay walang kautusan. Ano dapat ang makita sa atin? Bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig. Sa iba, nakikita ang pag-ibig, puro ka galit. Yung mukha mo, pag nakinasalubong ka ng tao, laging umuusok ang ilong mo, tenga mo sa galit. Hello? Hindi dapat ganun Dapat ang makita sa atin, pag-ibig. Hello? Ano pa? Joy, kasiyahan. Minsan, masalubong mo, Kristyano, parang nilukot yung mukha Hello? Wala ba tayong pag-asa sa mundong ito? Ba't lukot ang mukha mo? Buti pa yung pera, pag nilukot, bumubuka Ngumingiti Mukha ng Kristyano, laging lukot kala mo, binagsa ka ng hindi lang ka Hindi rin durian, yung isa. Sa Davao, hindi, yung matatalas ng taling. Suha. Hindi suha, may mga tinik yung bunga niya. Durian, parang binugsa ka ng durian yung mukha mo. Lukot na Mga kapatid, ba't makita sa iyo pag-ibig? Amen? Kagalakan. Bihira. Mga kinakausap natin, walang pag-asa. Pagdating sa iyo, mukha mo, parang wala rin pag-asa. Ano ba yan? Ano pa? Peace.
Kapayapaan. Abay, kung may kapayapaan dyan, peacemaker dyan, dapat ikaw at ako eh. Amen tayo. Hindi yung pag nandyan ka, parang ikaw pa yung, parang dragon ka, no? Dragon ka sa loob ng bahay, dragon ka sa labas, dragon ka kahit saan, hindi ganon. Mga kapatid, dapat sa atin nagmumula ang kapayapaan. Hello? Sunod, long suffering, pagiging mahinuhod. Pagiging mahinuhod. Yung bang hindi ka magagalitin ka agad. May mga ganong tao. Honestly, mga kapatid, hindi ako ganon eh. Pero I'm trying. How I wish. How I pray. Na umaba yung pagiging. Mahinuhod naman ako kaso, para bang goma, hanggang dito ang bago mapatid ako, hanggang dito lang eh. Pero gusto ko, habaan pa yung pagiging kong mahinuhod. May mga taong galit na, pero na kayo nun, galit na, pero kung magsalita, ang lambing pa rin. Pero yung ikaw, hindi ko kakayanin yun eh. Parang mga Ilonggo, Pastor. Oo. Mga Ilonggo. Pero mga kapatid, maganda yung ganun tao kasi nakakatulong eh. Pag yung, alam si Christian eh. Ang prayer ko nun dyan, Lord, pahabain yung aking pasensya. Sabi ko, bento ka nung mga araw ngayon eh. Pero praise the Lord, nagbago na. Amen? Joke lang yun dyan, ha? Wala na yun, tapos na yun, di ba? Okay. Noon yun. Kasi pasaway eh. O, di ba? Pagiging mahinuhod. Ano pa? Gentleness. Pagiging maamo. Diba? Sabi nga naman, be ye harmless as dove and wise as serpent, diba? Alam mo yung ahas, bago yung makalapit sa'yo, ay hindi mo ramdam, nandiyan sa tabi mo, natuklaw ka na. Ganun katusok ahas eh. Yung dove naman, napakaamo. Nakakita na ba kayo ng kalapating nanunuwag? Yung nanuno kapag lumapit ka, tutukain ka? Hindi eh. Ang kalapati, napakaamo. Ano sabi ng Bible? Abay, dapat maging maamo rin tayo. Nakuha? Hindi yung tayo magagalitin. Goodness. Kakitaan sa atin ng pagiging mabuti. Yung pakikipagkawang gawain, tumutulong ka. Kanino dapat makita yung pagiging matulungin? Nakakaya, di ba? Minsan, pag may mga bagyo, sa mga bali-balita, nakakatuwa naman. Di ba yung mga tao nagdo-donate, di ba? Gumagawa ng kabutihan sa mga nasalanta, gumagawa ng kabutihan sa maraming tao. Abay, Pastor, sino ba dapat ang gumagawa nun? Kanino dapat nag-uumpisa yun? Hindi ba dapat sa atin? Hello, mga kapatid? Amen? So, faith. Ayan. Pananampalataya. Nabanggit na natin kanina, abay, palakihin natin ating pananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot. Merong isang hindi Kristyano, unbeliever, lumapit sa'yo. Kilalang Kristyano ka, kilalang Baptist ka, lumapit sa'yo, Brad. May problema ako. Malaking malaki. Hindi naman pera. Hihingi lang siya ng payo. Sabi ng isang Kristyano, alam mo ba, ang dami ko rin problema. Imbis na magpalakas ka, amen? Imbis na maging pagpapala ka sa Kanya, mga kapatid, ikaw, problemado ka. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot po yung gano'n. Ano ba, Pastor? No? Pagiging matapat. Abay, iwasan natin, mga kapatid, yung pagiging sinungaling. Kasi ang bunga ng banal na espiritu, pagiging matapat. Yung bang magsabi ka lagi ng totoo. Sabi ng Bible, di ba? Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ang mga magulang, di ba tayo mga magulang, gusto mo bang anak na sinungaling? Magulang. Gusto ba nating magulang sinungaling mga anak natin? Di ba hindi eh. Pero masarap pag nagsasabi ng totoo. Di ba? Nagsasabi ng totoo. Maluwang, maayos ang samahan. Nakuha po. Ba't natawa ka, Manuel? Ang tawan-tawa kasi Manuel. Hindi siya. Nakatawa eh. Okay?
Sa mga kapatid, abay maging matapat tayo. Sa mga estudyante, huwag kayo mangopya sa school. Sa mga exam nyo, huwag kayo mangopya. Abay, maging fair. Huwag mandaraya. Amen? Hoy, kahit sa church, huwag kayo mandaraya. Alam ng Panginoon tayo sa offering nyo. Kahit ako, hindi ko pwedeng dayain ng Panginoon. Amen? Sa trabaho, yung sa oras, ang in mo, alas 8. Ay, pumasok ka ng alas 8, alas 9, pero 6 o'clock naka-in ka na. May ganun eh. May camera. May rules pa sa trabaho. Pag nag-in ka, dapat naka-uniform ka. Nahuli siya ng camera. Nag-in alas 6 ng umaga. Siyempre, overtime yun, di ba? Ang dahilan niya, kasi office work naman eh. May camera. Nag-in ng alas 6. Hindi naka-uniform, pang office, pag in niya, out din siya kaagad. Bumalik sa alas 8 na ng umaga. Oh. Ano nangyari? Suspended siya ng ilang buwan. 6 na buwan, kahit mataas pa posisyon niya. Sipin mo, 6 months wala kang trabaho. So mga kapatid, ang pandaraya ay walang pagpapala. Aba sabi ng Panginoon bilang Kristyano, abay, makita sa atin ang katapatan. Amen? Sabi nga ng Bible, di ba siyang mapapagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. He that can be trusted in small things can be trusted by God in bigger things, mga kapatid. Ano pa? Pagiging matapat. Ano pa? Kaamuan. Ayan o. Bay, kung may maamo dyan, dapat tayo nakuha. Hindi yung para kang dragon na hindi lang usok eh. Kanina usok. Ito naman, apoy. Diba? Sa ilong, sa dila, sa tenga. Kaamuan. Ano pa? Pagpipigil. Hello. Mga kapatid, kailangan ko itong mga to. Mag-increase tayo rito. Kailangan natin ito. Naku mga kapatid, laban sa mga bagay ay walang kautusan. So yung mga bunga ng Banal na Espiritu, bunga ng katuwiran, makita ito sa atin itong 2025. Abay, kung kulang ka nito, kulang din naman ako eh. Di ayusin natin. Amen? Ayusin natin. Okay, next. Saan tayo? Okay. Ano mangyayari, pastor, pag tayo ay lumago sa mga ganun? Yan ang maganda. Pag lumago tayo sa pananampalataya, lumago tayo sa pagpapakumbaba, lumago tayo sa mga salita ng Diyos, sa mga bunga ng katwiran at bunga ng Banal na Espiritu, pastor, ano mangyayari sa atin bilang simbahan? Itong maganda mga kapatid, ang idudulot sa atin ito. Ito pa nga, sabi sa, bago yun mga kapatid, yung huling-huli. Sabi sa 1 Thessalonians 4:10, ready? Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. And indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Pwede ba natin ulitin? Ulitin natin. Hindi lang mag-increase ka, hindi lang sumagana eh. Inulit-ulit, increase na, more and more pa. Times 3. Ulitin natin. 1 Thessalonians 4:10. Ready? Sabay-sabay po tayo magbasa. Lahat ng may mga mata at may bibig. Magbasa. Ready, read. And indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Alam niyo ba yung increase? Lumago. Yung more. Lumago pa. May more pa. Mas lalong lumago. Abay mga kapatid, magandang kahilingan ito. Amen? Sa taong 2025, tayo po ay lumago sa lahat ng aspeto at buhay natin bilang mga Kristiyano. Hello? Hindi pa naman huli ang lahat. Pangalawa, mga kapatid, pabalik na si Kristo. Nais ng Diyos, tayo po'y lumago sa lahat ng aspeto ng buhay bilang mga
Kristyano. Sabi kan, sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Ngunit aming inaaral sa inyo mga kapatid na kayo'y lalo't lalong pasagana o panagana. Lalo kayong managana, mga kapatid. Yun ang nais ng ating Panginoon. Okay, pag nangyari ang mga yan, mga kapatid, ano ang pwedeng mangyari sa atin bilang isang simbahan dito sa lugar ng Tagaytay? Sorry. Anong pwedeng mangyari? Asan hinahanap ko? Balik. Wala. Wait lang ha. Naguling ako eh. Ayun. Ayan, dito tayo. Ano nangyari, Pastor? Anong mangyari? Possible na mangyari kapag tayo lalong sumagana sa Diyos. Etong magandang resulta. Acts 6:7. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Sa wikang Tagalog. At lumago ang salita ng Diyos, at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad, at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming mga saserdote o pari. Isipin mo nung sila'y sumagana sa pananampalataya, pagpapakumbaba, karunungan, kalakasan, magandang patutuo sa kabanalan, bunga ng banal na espiritu. Ano nangyari, Pastor? Abay, nadagdagan sila ng maraming miyembro sa simbahan. Ayan mo sabi ka, no? And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied. Hindi lang nag-plus, hindi lang nagdoble. Nag-multiply ito, hindi lang nadagdagan, nag-multiply. Ibang plus. Halimbawa, 1 plus 2. 1 plus 2. 3. 4 plus 4. 5 plus 5. Pero pag sinabi mong 5 times 20, 5 times 5, 25. Ang plus, dagdag lang kung ilan. Tama? Ito times, makailang ulit na beses. Abay mga kapatid, magandang magandang bunga nito, Lisa. Mga kapatid, nung sila'y lumago, hindi na naging problema yung dagdag sa kanila ng mga miyembro, mga giver, magagandang puso. Mga kapatid, ito ay dinagdag na lang sa kanila ng Panginoon. Nakikinig ba kayo? Ito pa maganda. And a great company of the priests. Pag sinabi mong great, malaki na samahan ng mga pari. Mga pari, nadagdag sa kanilang simbahan. Iniwan ng pagpapari, pagiging saserdote, at naging mga alagad ni Kristo. Wow! Binautismoan din ng mga baptist sa mga apostoles. Abay mga kapatid, kapag tayo sumagana sa pananampalataya, pagsunod, bunga ng banal na espiritu, sa karunungan sa salita ng Diyos, mga kapatid, ako'y naniniwala, ang Biblia po ay hindi nagbibiro at hindi nagsisinungaling. Mga kapatid, tayo rin po'y lalago sa bilang, sa buhay. Amen? Madadagdagan tayo kahit pa malalaking mga tao. Nagets yung mga kapatid. Sa dagat, meron may maliliit na isda, tama? May malalaki, may damukal kalaki. Mga kapatid, kapag tayo po mga kapatid, sobrang laki. Ibig sabihin ng damukal, tama ba? Damukal, sobrang laki. Mga kapatid, ito yan. Pag tayo po sumagana sa salita ng Diyos, sa pagsunod, pananampalataya, pagpapakumbaba,
sa kabanalan, mga kapatid, sa buhay bilang Kristyano. Hello, mga kapatid. Sa totoo lang, magiging magaan ang gampanin natin. Bakit? Marami nang nadagdag eh. Nag-gets yung mga kapatid. Ngayon, hindi tayo ganun karami. Aminado tayo doon. Pero mga kapatid, kung tayo lang po'y magpapatuloy sa Panginoon. Anong sabi ng Apostol Pablo? Ayan o, sabi sa 1 Corinthians 3:16, sino ba nagdaragdag, Pastor? Sino ba ang nagdaragdag? Basahin natin to. 1 Corinthians 3:6, ready? Read. I have planted, Apollos watered, but who gave the increase? But God gave the increase. Sabi niya po sa Pablo sa Tagalog, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagdaragdag o nagpapalago. Nakuha niyo mga kapatid, maging matapat lang tayo sa Panginoon. Amen? Maging masunurin lang. Nakikinig po ba kayo? Magpatuloy lang. So dalangin ko mga kapatid, itong 2025, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Actually, increase na yan, hindi lang sa bilang ng miyembro, pati sa buhay mo, pati sa kabuhayan mo, pati sa pag-ayos ng pamilya mo, at pati sa pangangailangan natin mga kapatid, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Sino may ayaw nun? Sino may gusto nun? Taas ang mga kamay. Ayaw nyo ng pagpapahala ng Diyos? Ayaw nyo sumagana ang ating pamilya, ang inyong relasyon? Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Sino nagdaragdag, nagpapalago? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Tama, sabi niya, but God gave the increase. Tayo nagtatrabaho lang, tama? Tayo sumusunod lang, pero sino nagpapayaman, nagpapala? Ang Diyos. Mas maganda na yung ganun. Kundi, trabaho ka na ng trabaho, wala ka ng time sa Panginoon. Yun ang malungkot, hindi ka lumalago sa buhay Kristyano, trabaho ka ng trabaho. Hanggang ganun lang, sahod kain, sahod kain, sahod kain. Wala akong naipon. Pero tingnan mo yung mga Kristyano, makinig, yung mga sumusunod sa Panginoon, pambira sila pag-ibig. At hindi sila nawawalan, Pastor. Sino ba nagbibigay? Hindi naman sila eh. Listen, makinig, sumusunod lang sila. Pero sino nagbibigay ng papalang, sagana? Sino? Si Apollo ba? Si Pablo ba? Hindi. Ang Diyos. Ganon din sa atin bilang simbahan. Makinig, sumunod lang tayo sa Panginoon. Amen? Asamin natin, Lord, palaguin niyo kami sa pananampalataya, sa buhay na banal, sa karunungan, kalakasan. Ingatan namin ang buhay. Sumunod lang kami sa iyo, O Panginoon. At sabi ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapala. Siya ang nagbibigay ng sagana. Huling-huli, kahit sa ating pagbibigay, mga kapatid, tested ko na yan eh, Panginoon. 20 ano na akong Kristyano. 25 years na akong Kristyano na Baptist. 24 years na akong na-save. Ang bihira, huling sahod ko sa Euromed, tithes, pag-attend ko ng Lighthouse, tithes. Kano yan? Sahod ko, 5,500 yan. Laki niyan ha. Sa isang bagong dalo lang sa simbahan, yung kagad ang narinig ko, yun ang ano eh. Pero sabi ko, nakasulat. Nasa Bible ba yan? Malaki 3:8. O nga no. Sunod kong balik, doon ako nag-umpisa, Brad. Hindi ganun kadali. Paglalaban yung banal na spirito, ang diablo eh. Huwag, sayang yan. Sabi ng banal na spirito, bigay mo yan. Huwag, sayang yan. Pero mga kapatid, doon po ako nagsimula. Nagkukulang ang Diyos? Hello? Nagkukulang ang Diyos? Never na siya'y magkulang sa mga masunurin at matatapat na Kristyano. Amen? Sabi ng Bible, ang ganda. Pag pinakita niyo sa akin yan, prove me now, said with the Lord of hosts, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out blessings, there shall not be room enough to receive it. Pambira, bintana pa lang bubuksan. Paano na pagka mga pintuan na ng langit ang binuksan sa'yo? Kaya mong sahurin yung lahat? Mga kapatid, tested na pong salita ng Diyos. Tayo bilang mga magulang, makinig. Pwede magkulang sa ating mga anak. Pero ang Diyos sa kanyang mga pangako sa kanyang mga anak, sa ating mga Kristyano,
Never na nagkulang ang Diyos. Tayo nagkukulang, pero ang Diyos hindi. Nawa mga kapatid, itong taong 2025, abay lumago tayo, amen? Hangarin natin sumagana tayo sa mga kalooban ng Diyos. Hindi natin mag-level up tayo. Hello? Sinong ayaw mag-level up? Huli ka. Di ka lalag, hindi ka asenso. Mag-level up tayo. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us all stand at tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka sa hapong ito. Panginoon, pagpalain niyo po ang hapong ito. Salamat po sa iyong mga salita na masarap matutunan. At anong pong aming narinig sa aming mga tenga, papasukin po namin ito sa aming isipan at puso. At ito po'y magbunga sa aming buhay. Sundin po namin, Diyos, ang iyong mga kalooban. Salamat po sapagkat ikaw na Diyos namin nangako, kailanman, Panginoon, ay tumutupad sa lahat ng iyong mga pangako. At ang pagkapala mo, O Diyos, sagana, ay nandun sa mga anak mong susunod sa iyo ng matapat. Lord, tulungan mo kami na magiging mga matatapat mong anak. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maging matapat sa iyo, sundin, pakinggan, sundin ang iyong mga salita sa aming buhay. Hangarin po namin lumago kami sa pananampalataya. Hangarin po namin lumago kami sa pagpapakumbaba. Hangarin po namin lumago kami sa kalooban mo, Diyos, sa iyong mga salita. Hangarin po namin pa na kami lumago sa bunga ng kabanalan, bunga ng banal na Espiritu. Makita po sa amin, O Diyos, ang pagsunod sa iyong kalooban ng masaya at matapat. Kung maggagayoy, Panginoon, nangako ka na daragdagan mo kami ng maraming Kristiyano, kahit pa mga pahari, mga matataas ang posisyon, idaragdag mo sa iyong simbahan. At hindi mo kami pagkukulangin kailanman, O Diyos. Salamat po, Ama. Dalangin ko na bago po matapos ang taong ito, at pagpasok po namin next week sa bagong taon, yun po yung maging pasya ng aming puso. Lumago po kami sa iyo, Panginoon. Habang nakayukot ang bawat isa, ibigyan natin ng pagkakataon na kausapin ng Panginoon. Sa puso mo, habang nakatayo at nakapikit, kausapin natin ang Panginoon. At ano man ang desire ng puso mo sa paglago sa Panginoon, ay pwede natin siyang pwede natin sa ating Panginoon. Pwede natin sabihin sa ating Panginoon na tayo po ay maghangad ng kanyang mga salita ay lumago pa sa ating buhay. Ay po bibigyan ko ng ilang minuto, kausapin natin ang Panginoon sa ilang sandali. Manalangin tayo.
pong lahat ay tumayo. Awitin natin ito, salita ng buhay. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makaniig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salita mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Si Jesus ang nagbibigay ng salita ng buhay. O may salang dingging tunay ang salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salita mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa iyong tunay. At ikaw ay pasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Bago ng buhay, ulitin natin, masigla. Lahat po mawit. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makaniig sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ibigay ng salita ng buhay. O may salang dingging tunay ang salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salita mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay. Ang patawad ay kakamtin sa iyong tunay. At ikaw ay pasakop kay Kristong manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salita mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen. Hindi ba kay ganda, hindi ba kay inam ng salita ng buhay? Amen? Ng salita ng Diyos. So, purihin ng Diyos, amen, sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa ating buhay. So, tayo po'y manalangin, aming Ama, purihin ka sa araw na ito. Salamat, tunay nga o Diyos, sa napakaganda, napakainam, pakinggan, gawin, at tupdin ang iyong salita sa aming buhay. Lord, palakihin niyo pong aming pananabik lagi na makapakinig ng iyong mga salita. Gawin niyong malaki ang aming pananabik lagi na basahin po ito at pakinggan. Higit sa lahat, sundin to pa rin sa aming buhay ng may kasiyahan, pagpapakumbaba, pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kami lumago sa iyong mga salita, ang iyong simbahan. Purihin kang muli, itong aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus.
Amen. Okay, be seated. Ayan, magandang hapon sa bawat isa. Abay, simulan na natin. Ayan, para sa ating programa, hindi naman tayo magtatagal ng sobrang tagal. Ayan, punta tayo sa ating programa. IRIBC, okay? So, ito ang ating tawag dito, ito yung ating yan, para sa ating programa yan, LIBC Team Christmas Fellowship. Hindi pa naman nakapatay, di po ba? Hello? Hindi pa naman, Okay. So, dito tayo mga kapatid. Yan, pa-check nga. Baka naipat na patay ko. Ito. Hindi nakapatay. Okay, good. So, yun po mga kapatid, LIBC Team Christmas Fellowship 2025. Ayan. Para sa ating programa, yan, singing worship team. Nakaawit na tayo. Welcome remarks. Okay, nag-message na tayo, Brother Edgar, Hindi na, talo na natin yan. Testimonies, nag-give na kayo ng kaninang umaga. Special numbers, may special number na kanina. Message, tapos na ako. Games tayo. Nakasign dyan si Sir Allen, si Sir Belinda, si Sir Becca. Meron ba kayong handang games? Tawagin natin si Becca. Becca, dito ka. Paano? Explain mo sa amin. Kasi may mga prizes naman. Walang problema sa prizes. Paalala kayo kay Sister Belinda kung kailangan lang. Pets. Para sa game master natin, tawagin natin si Miss Tapia. Miss Tapia. Sorry. Si Becca pala. Pastor yung Exercise ako ito. Gahalo ako.